Sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ama namin banal na nasa langit, nagpapasalamat po kami. Muli iniyayaan niyo kami ng lakas ng katawan, ng buhay na patuloy niyong pahiram, upang kami muling makaganap sa amin pong gampanin na iniatang niyo sa bawat isa sa amin. Higit sa lahat, malaya kaming makasama, malaya kaming makapagpuri sa iyo. Salamat po o Diyos sa patuloy po, Panginoon, na iyong biyaya at pagpapala sa aming mga buhay. Patuloy o Diyos sa iyong pagpapalakas ng aming pananampalataya. Kaya naman sa hapong ito, patuloy po kami, Panginoon, na sa iyo po'y sumasamo, na muli mong buksan ang aming kaisipan, ang unawa, ang dinig, at higit sa lahat, buksan ang aming puso, upang mabigyang daan ang mabuting balita na iyo pong ihahasik sa hapong ito. Gawin niyo pong matabang lupa ang aming mga puso, upang bawat pinihihahasik mo, tumubo at mabuhay ng marami sa aming buhay. Pagpalain niyo po ang inyong tagapagsalita. Dalangin ko po ang pahid ng inyong langi sa labi na itong abang lingkod. Kayo po ang gagamit sa kanya at hindi siya ang gagamit sa iyo. Maipahayag niya ang iyong salita sa makalangit at makabibliyang pamamaraan, upang lahat po kami, Panginoon, ay patuloy po, O Diyos, makaunawa ng iyong mga salita. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, wala po kaming aangkinin, kundi ang tagumpay na nagmumula sa iyo. Sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, purihin natin ang Panginoon. Kung meron po kayong dalang mga Biblia, buksan po natin ang ating mga banal na kasulatan sa Ebanghelyo po ng ating Panginoon ayon kay San Mateo, Kabanata po'y 6, talatang 25 hanggang 33. Ganito po ang sinasabi: Kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabagabag tungkol sa pagkain at inumin na kailangan ninyo upang mabuhay, o tungkol sa damit na kailangan ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain, at ang katawan kaysa pananamit? Masdan ninyo ang mga ibon, hindi sila naghahasik ni nag-aani o kayo'y nagtitipon sa bangan. Gayunman, pinakakain sila ng inyong amang nasa langit. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa mga ibon? Sino sa inyo makapagpapahaba ng kanyang buhay ng kahit isang oras sa pamamagitan ng kanyang pagbabalisa? At bakit kayo nababagabag tungkol sa pananamit? Isipin ninyo kung paano sumisibol ang mga bulaklak sa parang. Hindi sila nagpapagal ni humahabi man. Ngunit ito ang sasabihin ko sa inyo, maging si Solomon ay hindi nakapagsuot ng kasing ganda ng isa sa mga bulaklak na ito, bagamat napakariringal ang mga damit niya. Kung ang mga damo sa kabukirahan na buhay ngayon at kinabukas ay iginagatong sa kalan ay dinaramta ng Diyos, kayo pa kaya kay liit ng pananalig ninyo sa Kanya. Kaya huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakanin, iinumin o daramitin, sapagkat ang mga bagay na ito ang kinahumalingan ng mga taong wala pang pananalig sa Diyos. Alam ng inyong amang nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. Ngunit, pag sumakita ninyo ng higit sa lahat, ang pagharian kayo ng Diyos at mamuhay ng ayon sa Kanyang kalooban, at ipagkakaloob niya ang lahat ng kailangan ninyo. Mga kapatid at magulang, ito po ang buhay at makapangyarihang salita ng ating Panginoon. Praise the Lord! Palakpakan natin ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat, na laging sa ating nagmamalasakit, nagmamahal. Purihin natin si El Shaddai. Amen! Okay, sige po, makakaupo na po kayo sa napakagandang presensya ng ating Panginoon. Mga kapatid, salamat sa Diyos sapagkat tinuturuan niya tayo kung paano hahaba ang ating mga buhay. Gusto niyo pong malaman ngayon kung paano hahaba ang ating buhay? Alam niyo po,
kalooban ng Diyos na ang tao po ay humaba ang buhay. Pag pinagnilayan po natin at sinuri, ang kalooban ng Diyos sa tao is long life, riches, and honor. Maging sa lumang tipan pa lang, yan na po ang sinasabi ng Diyos palagi sa tao. Actually, sa atin po araw-araw na sama-samang panalangin, sa Psalm 91, verse 14 to 16, doon pa lang sinasabi na ng Diyos yung mga nagmamahal sa Kanya, ililigtas niya, iingatan niya, at bibigyan niya ng mahabang buhay. Kaya nga mga kapatid kong minamahal, hindi tayo dapat ma-stress sa buhay na ito. Kasi ang pumapatay po sa tao ay stress. Yung mga alalahanin, yun pong mga anxiety and worry natin sa daigdig na ito, mga kapatid. Kaya nga ngayong hapon, salamat sa Diyos sapagkat tinuturuan niya tayo kung paano nating haharapin, kung paano nating i-deal yung mga stress at idigmang stress sa buhay natin. Lalo na po yung mga nasa senior stage na ng kanila pong edad. Dapat hindi na po tayo nagpapa-stress. I remember Brother Mike, meron po siyang share. Pagkatapos po na siya ay ma-bypass yung quadruple operation niya sa Amerika, ang bilin po ng kanyang doktor, sabi sa kanya, Brother Mike, kung gusto mo pa humaba ang buhay mo ng more than 25 years, huwag kang magpapa-stress. At ang sabi ng doktor niya, ang pagtaas ng kolesterol ng tao, hindi nakukuha sa pagkain. Ang numero 1 nagpapataas ng kolesterol ng tao ay stress. At ayon din po sa pag-aaral, mga kapatid, napatunayan po ngayon ng mga eksperto sa medisina, ang una pong pinanggagalingan ng sakit ng tao kapag ang tao po ay masyado ng stress. Masyado pong worry. Kasi may part po sa katawan ng tao, mga kapatid, na nagkikreate ng toxic. Yung liquid na yun, kapag nabuo yun, dulot ng stress at ng worry at anxiety, nagiging lason po yun sa kanyang mga vital organs. At alam niyo po, mga kapatid, sa panahon natin ngayon, ang mundong ito ay papansin ninyo ay talaga pong palubha ng palubha ang sitwasyon. Pero tingnan niyo po, ang Diyos nagpapaalala sa mga taong nagtitiwala, yumakap sa Kanya, nananalig sa Kanya, na ang sabi niya, mga kapatid, huwag kayong mabagabag tungkol sa pagkain at inumin na kailangan ninyo upang mabuhay, o tungkol sa damit na kailangan ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa pananamit? Masdan ninyo ang mga ibon, hindi sila naghahasik ni nag-aani, o kaya'y nagtitipon sa bangan. Gayon man, pinakakain sila ng inyong amang nasa langit. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa mga ibon? Narinig niyo po yun? Alam niyo po, itong aral na ito ng Panginoon, simpleng-simple lang naman intindihin. Napaka-basic. Pero bakit marami pong nahihirapan i-apply yan sa buhay? Alam niyo kung bakit? Ang isang dahilan, kasi may ipinipilit ang tao na gusto niya kaysa sa gusto ng Diyos. Kapag ang ipinipilit po natin yung gusto natin, tsak mapapahamak tayo. Maaga tayong papanaw sa daigdig na ito. Sabi po ng banal na kasulatan, may mga taong namamatay nang wala sa panahon dahil sa katigasan ng ulo. Pag binasa niyo po ang aklat ng mga ngaral, chapter 7, verse 17 to 18, yan po ang sinabi ni Solomon. Sabi niya, may mga taong namamatay nang wala sa panahon. Hindi niya pa oras mamatay, pero namatay siya. Kasi bakit? Matigas ang ulo. Hello?
Kaya nga mga kapatid, kapag sinusunod natin yung mga aral, utos ng Diyos, tayo po ang magde-benefits doon, hindi ang Diyos. Lahat po ng sinasabi ng Panginoon at iniutos niya, mayroon pong kinalaman yun sa ating buhay dito sa lupa kung gusto nating humaba ang buhay natin. Ang Diyos gusto niya humaba ang buhay natin. Pero kapag pinipilit ng tao na paikliin ang buhay niya, hindi po yun pakikialaman ng Diyos. Pag inuubos ng tao ang kanyang buhay sa mga walang kabuluhang bagay tulad ng bisyo, paninigarilyo, alak, sugal, droga, hindi magtatagal ang buhay. Mga kapatid, sino pong gusto mabuhay ng matagal? Sige po, huwag kayong mahiya. Sino pong gustong mabilis na ang buhay niya? Wala naman, di ba? Mga kapatid. At alam niyo po, ayon sa pag-aaral, ngayon, ang pinakamalakas magdulot ng sakit kapag ang tao po ay dehydrated. Pag bumaba ang level ng kanyang pH, yung tubig sa katawan. At ano po yung pinakamalakas makapagpa-dehydrate? Napag-aralan po ng sensya, unang-una, sigarilyo. Pangalawa, alak. Pangatlo, pagpupuyat. Yan po ang malakas makapagpa-dehydrate. Alam nyo, yung kayo po ay magwiwi, magpupo, nababawasan po yung pH level natin. Kaya nga ang payo, kapag ikaw ay nagwiwi at nagpupo, kailangan palitan mo agad yon, uminom ka ng tubig. So brothers and sisters, paano natin i-deal yung stress na dulot ng mundong ito para humaba ang buhay natin? Sabi ng Panginoon sa verse 27, sino sa inyo ang makapagpapahaba ng kanyang buhay ng kahit isang oras sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa? Sabi niya, yung ibon na malayang lumilipad, hindi nag-aalala, hindi marunong magtanim, hindi marunong mag-ani, sige lang ang lipad, nabubuhay, hindi pinababayaan ng Diyos. Pero sabi niya, kapag kinulong mo yan, nai-stress siya dahil wala siyang kalayaan, wala siyang sigla, dahil ang kasiglahan niya yung malaya siyang lumipad. Mamamatay siya, hindi hahaba ang buhay niya. Alam nyo, ang tao kapag malungkutin, umiiksi ang buhay. Yung mga taong masayahin, yun po yung mahaba ang buhay. Kaya kapag lagi kayong nakasimangot, nako, delikado yan. Brother, mainit ang panahon. Kaya nga, mainit na nga ang panahon, tapos sisimangot ka pa, doble yung lugi mo. Makinig po kayo ha. Lahat ng sinasabi ng Panginoon may kinalaman yan eh. Alam mo kung bakit? Pag ang tao po masigla, masaya, yung mga hormones niya sa kanyang body, lumalakas din po yun, sumisigla. Yung immune system ng tao, lumalakas, sumisigla. Pero kapag ang tao ay malungkot, humihina yung immune system niya. Yung mga hormones niya rin, mga kapatid, yung mga tissue, nagwiwik po yun. Kaya doon lumilitaw yung mga cancer, diabetes. Kaya sabi ng Biblia, a merry heart, no po, ang masayahing puso, dahil ang mamahaling gamot. Hello? Nakikinig po kayo? Mga kapatid, sabihin mo sa katabi mo, huwag ka nang sumimangot. Lugi ka. Sabihin mo sa kanya, gusto mong humaba ang buhay? Always smile. Amen? Ano ba ang payo ni Pablo sa mga Kristiyano sa Pilipos? Sabi po ng Pilipos 4:4, rejoice in the Lord. I say it again, rejoice.
Magala kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magala kayo. Bakit? Ang tao po pag laging nagagalak, kahit may mga hamon at pagsubok sa buhay, pero yung kagalakan ng Diyos ay nasa Kanya, hindi siya madadaig ng anumang mga hamon at pagsubok sa buhay na ito. Ngayon, ano po ang dapat nating gawin para malabanan natin ang stress o nang i-stress sa atin sa buhay na ito? Our topic ay pamamagatan natin, how to deal stress. Si San Pablo Apostol, meron po siyang payo sa mga mananampalataya. Sa kanyang sulat sa mga taga-Pilipos, Kabanatang 4, talatang 6 hanggang 7, ganito po ang sabi niya, makinig kayong lahat. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, ay hingin niyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan. Sa pamamagitan ng panalangin, may pasasalamat. At ang di malirik na kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. O tingnan niyo po. Kapag ang tao po ay may payapa na isip at kalooban na galing sa Panginoon, malayo siya sa mga sakit, karamdaman. Yung tao kung laging balisa, ikumpara niyo sa payapa. Kahit marami ng pera, marami ng ari-arian, pero balisa pa rin kasi bakit? Gusto niya pang madagdagan yung yaman niya, gusto pa niya madagdagan yung kanyang ari-arian. No po? Doon sa taong payapa na hindi naghahangad ng anuman sa mundo ito, basta siya po ay ang kayamanan ng buhay niya, walang iba kundi si Jesus. Malaki sa maliit ang tanggapin niya, praise the Lord. Meron sa wala, praise the Lord. May pangsaing sa wala, praise the Lord. Amen? Yan yung mga taong payapa ang buhay na nakaugnay sa Panginoon. Eh lalo na po yung mga mapagbigay. Alam niyo, may kapangyarihan po yan. Kapag ang tao giver, meron pong tinatawag na giver's glow. Yung mga taong palabigay, yung mga taong talagang bukal sa puso nila ang magbigay, kahit hindi sila nagpapabikibelo, kahit hindi sila pumupunta doon para magpabatak ng kanilang mga mukha, magpatapos ng ilong, makikita mo nag-gloss sila. Sister, hindi kaya ka tumatanda? Kasi bakit? Ha? Giver. Kaya nga may tinatawag na giver's glow. Ang nagpapaganda sa kanyang aura, yung kanyang palabigay na ugali. Kasi bakit? Meron din pong kinalaman yan sa ating pong body. Kapag ang tao palabigay, payapa ang kalooban, masigla ang kalooban. At kapag masigla ang kalooban, yung kanyang loob ng pagkatao sumisigla, pati yung mga hormones niya, yung kanyang pong mga tissue sumisigla yun. Subukan niyo po yung laging walang ginawa kundi kumabig. Kahit meron, utangan mo, ay wala ako. Wala akong pera. Tingnan mo, kahit 40 pa lang, labas na yung mga wrinkles niya. Diba? Meron din tinatawag na giver's happiness. Kaya sabi ng Panginoon, ang utos niya, mas mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. It is better to give than to receive. Kasi bakit? Kapag giver ka, pinagpapala ang buhay mo. Hindi lang ang buhay mo, pati ang iyong buong pagkatao. Kaya anong bilin niya? Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Pag sinabi mang anumang bagay, ibig sabihin po niyan, yung lahat ng kinuhumalingan ng tao sa mundong ito. Pagkain, inumin, damit. Anong sabi niya? Yan ang kinuhumalingan ng mga taong wala pang pananalig sa Diyos.